That's life, 'di ba? Ganyan, iniwan kayo sa ere, 'di kawawa kayo. Ayun yun, kawawa kayo. Basta ngayon, tingnan man natin ito kasi may merong sinabi si Bongo bumanat kay Trillanes dahil ito si Trillanes, dinimanda na naman to si paulit-ulit na ito, pangalawa. Ulit na lang to, ni-revive na lang niya ito. Nag-iingay na naman tong Trillanes na ito kasi malapit na ang 2028. Alam mo naman, laging talo sa kampanya yan. Talo lagi yan sa eleksyon eto. Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Tapos, nung senador Duterte na naman, Bongo, ganun din. Duterte kahit na naman! Senador siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte's. Duterte na naman! Siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas. Duterte na naman! Kaya natin siya nakasuhan. Yun po. Sir, ano po yung ebidensya natin? Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay nakuha ko nung ako po ay senador pa. Tapos dinagdagan namin nung iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Bawal po ito, 'di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. At hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipiling kamag-anak niya. Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Tapos, halos 200 contracts ito. Sa City Hall ng Davao hanggang sa nung sila ay presidente na. O yun. So bukod pa ron, itong CLTG at saka Alfredo Builders na construction companies nung tatay at kapatid ni Bongo, undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng ating batas by having joint ventures with yung may mga AAA licenses. Okay? So bukod nga doon sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang nung mga panahon na yon. At alam mo, ito kasi yan. Ito kasi si Trillanes, para kasi ito Ang gusto niya, wala pa sa public service si Senator Bongo. Nagninegosyo na yung pamilya. At matino naman yung pamilya, maraming construction na ginagawa. Kaya nga nakilala una yung tatay, 'di ba, ni Pangulong Duterte. Ngayon, etong anak nagtrabaho kay Pangulong Duterte. Ang gusto niya itigil. Nagtatrabaho naman na maayos yung pamilya. Bakit mo naman ititigil yun dahil lang yung isa mong anak ay napasok na sa opisina ni Duterte, ni Pangulong Duterte bilang SAP noon, bilang assistant din nung panahon na mayor siya. 'Di ba? Sana kung merong dinefine ba ni Trillanes na merong discrepancy sa papel, may discrepancy ba, meron bang ghost project, meron bang hindi nagawa? Wala naman. As a matter of fact, maayos nga, kaya nga nag-joint venture. Ibig sabihin po nun, kasi yung iba ang problema, di ba, yung magkano lang yung puhunan ng kumpanya, halimbawa 10 milyon lang, tapos nakatanggap ng sobrang laking billion-billion na proyekto sa gobyerno. Sana kung yung ganun sabi nga, the devil is in the details. Kailangan yun, andun yung naandun yung may mali ba sa ginawa. 'Di ba? Porket merong proyekto kung saan man. At hindi ho Davao City ho ito Davao, alam ko Davao Oriental po ito. At doon sa sa Mindanao po yung ibang mga negosyo, malayo ho sa kanila. Tapos eto kasi alam nyo,
eto nga si Trillanes, nag-iingay na naman po ito kasi malapit na ang eleksyon. 'Di ba? Sinagot yan ni Senator Bongo. I have been expecting this complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the Ombudsman and not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the Ombudsman will be fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos. I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Huwag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Napapansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no, na sinusunod o playbook. As a Filipino, I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang tao niyan. Magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script. If there's any. Ito ay isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson, another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Yeah. Ano bang totoong issue ngayon? Diba ang flood control scandal? Mga ghost projects. Tsaka yung 20, ilan ba yun? 20 o 22? Nakakalimutan ko na 22 ata na eskwelahan ang naitayo. Ang 3 taon na mahigit ka na, 20 plus lang ang naitayo mong eskwelahan. Hayop talaga. Saan nyo kinuha saan nyo nilagay yung mga pera? Anomalous projects, mga substandard projects, yun naman po ang issue ngayon eh. Oo, talaga. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko talagang merong gumugulo eh. Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Sa kanina naman po, sa final sa amin ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko, to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. Kita mo na, nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo, sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman, sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Bato noon na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon
nanggaling pa sa flood control. Yung pag-iimbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Yan na nga eh. Bakit walang mga Alam mo, yan ang nakakalungkot Nasa na yun? Wala. Wala na. Asa na si Martin? Diba? Wala na. Sino na humahabol? Yung ICI na tinatago naman ng investigasyon. Yung Senate hearing na wala na. Tapos ngayon, sino na tinatarget? Si Senator Bongo sa Ombudsman. Isusunod na si VP Sara Duterte, yung confidential funds, walang katapusang putang ina. 4 na taon na yan eh. Mag-4 na taon na yan. Next year. 'Di ba? Talagang non-stop. Hindi na natigil yung hayop na yan, na confidential funds na yan. Babalik na naman tayo, paikot-ikot na lang. Oh. Tapos sino? Si Bato sa ICC. Anak ka ng wewe, paulit-ulit na lang talaga. Pero yung flood control project, nga. Sabi nga. Si Zaldico, ayun, ang sarap ng buhay sa Europa. Nga. Si Martin, ayun, busog. Nga. Putanginan yan, hayop talaga ang buhay na ito. Planan na malalaking tao. Yung mga buhaya, ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control Yun. at ghost projects. Yun. Nasa na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan nyo yung mga malalaking tao. Oo nga. Yung sangkot sa flood control. Oo, dapat yun. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis nyo po ang katotohanan, magulo po ito. At isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang pinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financer at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga... Alam mo, baka kasi nag-iipon na naman itong si Trillanes eh. Hindi ko alam kung ganyan Trillanes, magkano ba? Hindi, ako nagtatanong lang sa'yo, magkano ba bayad para manira? Kasi baka ganyan na naman yung kwento. Tinatanong ko lang hindi ko ikaw inuusga. Tinatanong ko lang kasi na sinasabi ni Senator Bongo, tinatanong niya magkano na naman ba yan? Para siraan mo ang mga malilinis na tao. Hindi, eto na lang ladies and gentlemen, people of the Philippines, eto si Trillanes, takbo ng takbo, talo ng talo. Isa lang ibig sabihin yan. Walang naniniwala sa sinasabi niya. Si Senator Bongo, mula noon, kasama na ni Pangulong Duterte, pinipilit na siyang ibagsak. Kasi pag naibagsak siya, bagsak si Pangulong Duterte. Parang ganun ang dating noon dahil alam naman natin, ito yung dakilang alila ni Pangulong Duterte noon. Kailangan talaga ni Pangulong Duterte to noon Ito yung si Pangulong Duterte yung nagdidesisyon, si Pangulong Duterte lahat, pero pagdating sa galaw, talagang si Senator Bongo, kaya pinipilit ibagsak to nun Ano nangyari? Etong 2025. Number 1 na senador. Number 1. Ikaw, Trillanes, tang-ina mayor lang, di ka pa nanalo. Di ba? Iilan na lang yung boto doon. Para may panalo mo, hindi ka pa nanalo. Ilan yan? Sabi ko, anong meron sa'yo? Ibig sabihin, bakit ko sinasabi ito?
Hindi para laitin si Trillanes. Ibig sabihin, may ibang dahilan kung bakit nag-iingay si Trillanes. Yeah, may ibang dahilan. Ano yun? Trillanes, ikaw makakasagot niyan. Ano yung dahilan na yun? May kasunduan ka ba sa ibang tao? Kasunduan? Ewan ko. Financials, kasi sila po yung totoong mga nagnakaw. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako kontraktor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. At may delikadesa po ako. Yung prinsipyo po ko po sa buhay, yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po at hindi ko sasayangin yan. Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira, tatrabaho na lang po ako. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan nyo lang po kung hindi ba recycled ito. Rehash. 2018, September of 2018. Bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file. Unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon. Siniraan na niya ako. Siya pang senador noon, no? Ako hindi pa. Kandidato pa lang. Same issue. Nung 2021, akala naman niya natatakbo ako. Same issue. July of 2021. Last year. Grabe, no? Recycle. Nung ako po'y patakbo muli for re-election. July 6 of 2024. Same issue. The same. Yung suot niya, ngayon, ay araw na ito. Yung din na suot niya. July 2024, last year po ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay, yung suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Nagpolo na nga siya ng puti para pumuti kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko, baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Nako po, RTC. dealer. Na-dealer ng ano yan? At nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. At may mga ghost rin na yun ang nabalitaan ko noon. So, sana naman tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po ang pamilya ko. Lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993, may negosyo sila. Wala pa po ako kay Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Pero nung 1998, at isa po sa aking naging kondisyon, nung nagtrabaho po ako kay Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, yung kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall dahil I observe delikadesa at ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging presidente siya, 2016, dala-dala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observed delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin, hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko.
Lahat dinadamay na nga ngayon. Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. De, feeling ko, Senator Bongo, pati yung aso mo, dadamay. Magagalit siya. Alam mo naman si Trillanes eh. Itsura niya parang ganun eh. Galit sa aso yun. Anyway, mga kababayan, ayan po ang video na kung saan kita naman. Kasi, panis na ho itong issue na to? Panis na ho ito? Wala na ho ito. Hindi ko maintindihan. Bakit ba kinakarga ng media eh? Oh, panis na to eh. Halatang diversion to eh. Balik natin kay Martin. Hoy! Tsaka kay Marcos. Putang ina yung mga media. Ito na naman na kayo eh. Dinadivert nyo na naman eh. Halatang halata naman kayo eh. Balik tayo doon. Balik tayo kay Martin tsaka kay Marcos. Wag dyan. Kayo naman eh. Ganyan na ginawa nyo kay Chis Escudero eh. Nung binanggit ni Chis Escudero, si Martin at saka doon si Zaldico. Hala, kuro kaso na. Kay Magalong, ganun din. Hala, kay Chavit Singson, ganun din. Ito naman kay Bongo, ganun din. Basta talaga sinabing si Martin Romualdez, yari ka talaga eh. Kasi nga, yun yung last defense eh, papunta kay Marcos eh. Halatang halata. Sus. Tanga na lang hindi magsasabi ng ganyan. O kaya mga kababayan ha, bukas ulit, video tayo ha, manood po kayo. Maraming salamat. Ako po si Banat Bay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang hal